Si Emilio Aguinaldo ay ipinanganak noong Marso 22, 1869 sa Kawit, Cavite. Ang mga magulang niya ay sina Carlos Aguinaldo E. Hamir at Trinidad Fanny E. Valero. Nahalal siya ng kapitan munisipal ng Kawit noong 1895. Sumiklab ang revolusyon ng 1896. Namuno siya sa Cavite sa pakikibaka sa mga Kastila. Ginamit niya ang pangalang Magdalo. Si Aguinaldo ay nahalal ng Pangulo ng Revolusyonaryong Pamahalaan sa Tejeros Convention sa Cavite noong Marso 22, 1897. Pinaratangan ni Andres Bonifacio na dinaya ang halalan at hindi niya kinilala ang mga nahalal. Si Bonifacio ay inakusahang taksil, nilitis, dineklarang nagkasala at ipinapatay. Taksil! Patayin! Di umano'y sa utos ni Aguinaldo. Nang lumusob sa Cavite ang mga Kastila, ay umatras sina Aguinaldo sa biyak na bato, San Miguel de Mayumo, Bulacan. Inalok ng Espanya si Aguinaldo na itigil ang labanan. Tinanggap ni Aguinaldo ang alok at nagkaroon ng kasunduang biyak na bato, Disyembre 1897. Pumayag si Aguinaldo at kanyang mga opisyal na manatili sa Hong Kong. Nangako ang Espanya na bayaran at bigyan ng amnestiya ang mga rebelde at lumikha ng mga reforma sa Pilipinas. Ang mga kasunduan ay hindi tinupad na magkabilang panig. Sumiklab ang digmaang Kastila-Amerikano noong April 25, 1898. Nahimok ng mga Amerikano si Aguinaldo na pumanig sa Amerika. Bumalik siya sa Cavite noong May 19, 1898. Idineklara ni Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1898 sa Kawit, Cavite. Noon itinaas ang bandila ng Pilipinas sa saliw ng pambansang awit. Binuo niya ang unang kongreso sa Malolos, Bulacan noong September 1898 at nilagdaan ang saligang batas noong January 21, 1899. Hindi kinilala ng Amerika ang kasarinlan ng Pilipinas dahil nais na sakupin ang bansa sa prinsipyo ng makataong pagsasanib. Sumiklab ang digmaang Filipino-Amerikano noong Pebrero 9, 1899. Magiting na lumaban ng mga Filipino. Isa si Manuel L. Quezon sa nakilahok sa pag-aalsa laban sa Estados Unidos. Nakipaglaban din siya kasama ng mga Pilipinong nasyonalista bilang katulong ni Emilio Aguinaldo. Sa kabustong sumali ni Quezon, huminto siya ng kanyang pag-aaral ng batas sa Universidad ng Santo Tomas. Nang matapos ang termino ni Emilio Aguinaldo taong 1901, pinatigil ang pagre-rebelde. Si Quezon ay kasama sa mga inaresto at nakulong sa loob ng 6 na buwan. Pagkaraan ng 6 na buwan, bumalik si Quezon sa Universidad ng Santo Tomas
upang tapusin ang kanyang pag-aaral. At noong 1903, nakapasa sa mga eksaminasyon at naging ika-4 sa mga kumuha nito. Napagtanto ni Quezon na ang tanging solusyon lamang upang makamit ang kalayaan ay makipagkaisa sa Estados Unidos, kaya't pumasok siya sa serbisyong pampamahalaan bilang hinirang na piskal ng Mindoro at kinalaunan naman sa kanyang lalawigan, ang Tayabas, na ngayon Aurora, Quezon. Naging konsehal at nahalal din siya bilang gobernador ng Tayabas noong 1906. Ngunit nagbitiw din upang makapangampanya para sa Asembleya ng Pilipinas at nakamit naman niya ang pagiging pinuno. Sa loob ng 26 na taong pagsaserbisyo sa pamahalaan bago maging Pangulo, marami siyang naging posisyon, sinalihan ng organisasyon at naipasang batas. Andyan na naging kinatawan siya sa Estados Unidos bilang komisyonero na nakapagpabilis na maipasa ang Jones Law. Andyan rin na naging Pangulo siya ng Senado, namuno ng independenteng misyon sa Kongreso ng Estados Unidos na nagpasa ng Batas Tidings-McDuffie noong 1934 at pinuno ng Partido Nacionalista. 1935, nabuo ang bagong Commonwealth ng Pilipinas na kung saan si Quezon ay tumakbo at nahalal bilang Pangulo ng Pilipinas. Kalaban niya sila Emilio Aguinaldo at Gregorio Aguirre. Ang kanyang unang termino. Matapos ang isang taong pag-aaral hinggil sa tanong tungkol sa pambansang wika ng Pilipinas, ang surian ng wikang pambansa na naitatag noong 1936 ay nagrekomenda na ang wikang Tagalog ang maging basehan ng pambansang wika. Kaya't si Manuel L. Quezon ay naglabas ng isang proklamasyon noong 1938 na nagpapatibay sa konstitusyon na ginawa ng surian at nagkahayag na mangyayari ang pagtatanggap ng wikang pambansa sa 2 taon mula nito. Dahil dito, hinilala siya bilang ama ng wikang pambansa. Sa ikalawang termino ni Manuel L. Quezon, sumiklaw ang digmaan sa Pasipiko at sinalakay ng Hapon ang Pilipinas noong December 8, 1941. Napilitang lumikas si Quezon kasama ang pamilya papuntang Australia. Habang lumilikas si Quezon patungong Australia, nautusan si Jose P. Laurel na makipagnegosasyon sa mga Hapon. Jose P. Laurel. Isinilang si Jose P. Laurel noong March 9, 1891 sa Tanawan, Batangas. Ang mga magulang niya ay sina Sotero Laurel at Jacoba Garcia. Nagtapos siya ng abogasya sa Universidad ng Pilipinas at pumangalawa sa 1915 bar exam. Nag-aral din siya sa mga universidad ng Yale at Oxford. Nahiram siyang Secretary of Interior noong 1923. Noong 1925, siya'y naging senador ng distrito ng Batangas, Mindoro, Marinduque, at Tayabas. Naging majority floor leader at president pro tempore. Nang pumasa ang Batas Tidings-McDuffie, ay tumakbo siya at nahalal na delegado sa 1934 Constitutional Convention. Kasalukuyan siyang maestrado ng Korte Suprema nang mapawalang sala si Ferdinand E. Marcos sa bintang na pagpatay kay Congressman Lalon Dasal, karibal ng ama ni Marcos sa politika. Si Laurel ay kalihim ng katarungan ng sumiklab ang digmaan sa Pasipiko. Noong October 14, 1943, siya ay naging Pangulo ng Pilipinas sa ilalim ng rehimeng Hapon bilang kapalit ni Manuel L. Quezon. Sa kadahilanang tumakas o lumikas si Pangulong Quezon patungong Australia noong 1942. Ikinagalit ng mga Pilipino ang paninilbihan niya at pinagbintangan siyang taksil at collaborator.
Tinangka siyang patayin noong Hulyo 5, 1943 habang naglalaro ng golf sa Wakwak, ngunit siya ay nakaligtas. Nang bumalik ang mga Amerikano sa Pilipinas, si Laurel at ang mga opisyal na Pilipino ay dinala sa Japan. Nang sumuko ang Japan sa US noong 1945, si Laurel ay kinulong sa Sugamo Prison. Ibinalik sa Pilipinas upang litisin sa kasong kolaborasyon. Siya ay napawalang sala at nabigyan ng amnestiya. Tumakbo siya sa pagkapangulo noong 1949, subalit natalo kay Elpidio Quirino. Si Laurel ay nahalal na senador noong 1951. Naging maging pangulo si Ramon Magsaysay noong 1953 ay nahirang siyang mamuno sa misyong pang-ekonomiya sa US na nagbunga sa pagpasa ng kasunduang Laurel-Langley na nagbigay ng pantay na karapatan sa Filipino at Amerikano. Dahil dito ay maraming Amerikanong naakit na magnegosyo sa Pilipinas. Si Laurel ay kasal kay Pasensya Hidalgo. Nagkaroon sila ng 9 na anak, kabilang sina Jose Jr., Sotero at Salvador. Napawang matagumpay ng mga politiko at mambabatas. Pumanaw si Jose P. Laurel noong Nobyembre 6, 1959 sa atake sa puso. Inilibing siya sa Tanawan, Batangas. Maikli ang panunungkulang pangulo ni Laurel at sa panahon ng gyera at habang ang Pilipinas ay sakop ng Hapon. Bagamat alam niyang maraming magagalit, ginampanan pa rin ang pagiging pangulo upang iligtas ang mga Pilipinong bihag ng Hapon at pangalagaan ang pangkalahatang kapakanan ng bansa. Naiwasan niya ang pagpipilit ng Hapon na ang Pilipinas ay magdeklara ng digmaan sa Estados Unidos.